Tapos sana sundan nyo, ano? Tingnan nyo mga katabi ninyo, ha? Tanungan ninyo, bulungan ninyo, tingnan nyo kung hindi na susulat. Sa istorya ito ng John 1, tungkol sa born again, John 3:5, except a man be born. Sabi niya, be born again. He cannot enter into the kingdom of God. Sa verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see, he cannot enter. So, new birth yan, mga kapatid. Hallelujah. Spiritual na kapanganakan niya. Okay. So, nang narinig ni Nicodemus yun, praise God, hindi niya maintindihan. Kaya nangyari, long story short, mga kapatid, nagtanong siya kay Kristo. Mahalaga pala yung nagtatanong. Para makaunawa ka. At lalo na kung ang tinatanong mo ay parte ng iyong kaligtasan. At sino yung kanyang pinagtanungan? Yung alam niyang makapagsasabi sa kanya ng katanungan. Hindi pala lahat pwede mong lapitan. Pero I'm not saying maging Nicolaita ka. Ibig sabihin, try with every preacher, try with every apostles. If they are of God. Kapag sila'y napatunayan yung sa Diyos, then magtanong tayo magtanong sa Kanya. Ano yun? Baka naman pumasok sa isipan natin. Paano yung kung alam ko lang mali, hindi na ako magtatanong? Di ba parang gano'n, ha? Hindi ko sinasabing hindi tayo magtatanong sa kanila. Hallelujah! Kapag alam mong liko na sila, ano ang dapat kong gawin? Kung sila'y liko, praise God, at tayo ang tama, i-share mo sa kanila ang katotohanan upang sila yung gising. So, say amen? Now, let's go to Nicodemus and Jesus Christ. Chapter 1, verse 1. John 1:1. Okay. 3:1. There was a man Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Hindi po yung story na 3, 4, 5, or can experience. Now, let's go to verse 13. Tingnan nyo to, ha? Yes. Kahit pinag-usapan na yung itaas, verse 12 muna. Verse 12. If I have told you earthly things, if I told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Now, let's read in verse 13. Mabigat ito. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Nasaan si Kristo? Nasaan siya? Nasaan siya? Sino yung kausap niya? Sino yung kausap niya? Si Nicodemus earthly. Kausap pala ni Jesus Christ, si Nicodemus as a Son of Man. Pero si Kristo pala nasa langit na. Naintindihan niyo ba yan? Ha? Pwede ka pala nandito, you are in this world, but you are out of this world. Sino yung pwede magsalita na magsaysay sa mga bagay na nakalangitan? Yung namin. Galing sa langit. Sabi ni Kristo, and no man has ascended up to heaven, and he that came down from heaven. So ano ba ibig sabihin? Baba, akyat. Hallelujah. Sa spiritual na kalagayan niyan, si Kristo ay may ugnayan sa Diyos at anumang bagay na nakikita niya sa Diyos ay inilalagay niya sa kalagitnaan ng ito. At sa taong kausap niya si Nicodemus, itinuturo sa kanya ang paraan ng kaligtasan. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos dyan? Even the Son of God which is in heaven, si Kristo nakatayo sa karamihan ng tao, nagsasalita ng maraming parabulo, gumagawa ng mga himala, nagpakain ng napakaraming tao. Hallelujah!
Nasaan si Kristo? Sa langit. Anong langit? Kingdom of Age? Kingdom of Heaven Age? No. Kingdom of God. Si Kristo ang kauna-unahang tao nandun sa loob ng kaharian ng Diyos. And the kingdom of God definition is not meat, it's not drink. It is the joy of the Holy Ghost. Kaya pag wala kang joy sa Holy Ghost, you are outside. You are in this world. Ang mga nakakaranas lang ng presensya ng Diyos ay yung umalis sa sanglibutan ito. Hallelujah! And you are entering into the kingdom of God. You are out of this world. You are entering into the kingdom of heaven. Hallelujah. So, say amen? Kaya nga mga kapatid, sabi ni Pablo, oh, awake thou sleepless. Kailangan tanggapin natin ang realidad, mga kapatid, na hindi lang tayo na-convert, hallelujah, at nakilala ang Panginoon, and then we are here in every Sunday. No! Kailangan ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, is genuine repentance. Sasabihin ko ito ng malakas, kahit kapatid ng mga ditaktor. Kailangan natin maging birayan! Without this kind of attitude in the Word, you are still inside of this world. Ang sabi ng Bible, pag hindi ka nakalabas sa mundo nito, ang sabi ni Pablo, you are living in a total darkness of your flesh. Kaya anong ginagawa ng laman? Kina. Oo, gusto niya, lalo na yung mata natin. Gusto niya yung mga bagay na nasa mundo. And that is darkness. Bakit naging dilim niya? Kasi yung spiritual ayaw na. Ang gusto na lang yung laman. Kaya saan ginadala ang laman? Sa kalayawan. Saan nahantong kapag ganyan? Sa katausan. Praise the Lord. Amen. Now, let's continue. And no man had ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Kahit si Kristo, mga kapatid, ay hindi pa umakit sa langit, dati na siya umakit. Ang hindi pa lang nakakakit kay Kristo sa langit, yung kanyang laman. Kaya nga, nung siya ay pinatay, na-resurrect siya on the third day, nakawakan sana siya. Oh! Touch me not, for I'm not yet ascended. Hindi ba kala ko nakakit ka na? Hindi yung kanyang laman. Yung kanyang spirit. Eh yan, si Kristo yan eh. Yung bride, nakaakyat din ba, nakababa? Alam nyo, taas sa kamay. Sa nakakalang, taas sa kamay. Tingnan ko. Saan ang talata? Ephesians. Sino nang taas sa kamay? Ephesians 2:18. Ephesians chapter 2, buksan natin. 18. Merong isang talatang tumbok, mga kapatid. Verse? Ephesians chapter 2, kaya kailangan nyo, may Bible talaga kayo. Excited, hindi ba? Oh. 18. Chapter 2. Tama yung sinabi ni Pastor. Colossus 3:1. Oh, meron din, marami. Pero meron talaga sinabi si Pablo, tumbok talaga. Ha? Kayo yung taga. Verse? Taga-langit. Chapter 2, pag naunahan ko kayo, ayan o. Anong verse? 18. Basahin natin lahat. 18. Ephesians 2 verse 6. O, tingnan nyo, baka mamaligpat pa tayo ha. Kung pinasa natin John chapter 3 verse 13, hallelujah, na si Kristo ay nakarating sa kalangitan. Ayun. Pagpag sinasa lupa. When Jesus Christ in this world, but Jesus Christ out of this world. Now, and had raised us up together and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. Sabi nito, and had raised us. Yan ang church, yan ang bride.
salita? Pablo. Si Pablo. Kasama ba siya sa loob? Si Pablo ba nakarating? Naakyat si Pablo eh. Pakyat pa namin si Pablo. Ano yung sinapalas? Experience na ni Pablo ang nasa mundo pero he's out of this world. Yes! Now, si Pablo yan, yung mga iglesia sa unang iglesia ng kapanahonan yan, mga kapatid. Eh tayo. Tayo ngayon. Tayo ba ay nakaranas ng katulad nila? Ngayon, alam na natin. Praise the Lord! Na kayo pala, tayong lahat ay nandun sa spirit world. Ano ang katibayan? Ikaw ay nandun sa loob. Sabi ni Pablo, you are done. Mamamatay ka muna. Oo. Tingnan nyo ha. Saan nilalagay ang grace? Kapag ikaw ay namatay. Saan ang talata Galatia 2:20? Kailangan natin lahat mamatay kalakip ni Kristo. Si Pablo kaya niya nasabing nakapasok siya, umakyat sa langit, dahil sabi ni Pablo, ako'y namatay kasama ni Kristo. At kahit pala namatay na si Pablo, meron pa palang nabubuhay sa katawan. Ano sabi niya? I die daily. Bakit kaya kailangan mamatay? Kasi pagka ang iyong sarili ay buhay, hindi ka aakyat doon. Oh, nalalaman lang. Buhay ka physically. Ano yung pagkabuhay natin? Yung buhay natin ngayon is natural, carnal mind. Yung karmalidad, yung ikaw ay pinanganak mo yan at yan ka, yan tayo, yan yun. Kailangan mamatayan. Kaya nga sa usapan ni Kristo, you must be born again. You must receive the new birth para ikaw ay pumasok doon sa kingdom of heaven. Hallelujah! Amen? So, tayo pa lang dito mga kapatid. Meron pala tayong karanasan, sabi sa Bible, na ngayon pa lang ikaw ay nandun sa loob. Hallelujah! Kailangan mag-manifest natin ngayon yan, mga kapatid. Praise God. Yung mga totoong nakarating ko, may sinasabi yun. May pinupo kang bibigyan. May sinasalita sila para sa Panginoon. Hallelujah! Woo! So say, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah! Ano ba? Yung pinasa 2:18. Colossians chapter 1 verse 13. 1:30. Ayun ha? I'm crucified in Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ living in me. And the life, yung present, hindi yung carnal ha? Hindi yun yung birth na kung saan na sa Adamic race. No, hindi yan. Yung may certain seed. No, hindi yan. That's carnal. Yan tayo ngayon. Mga kapatid, yan katauhan natin. Yan po ang libingan ninyo. Hallelujah. Yung kalagayan nyo ngayon, yung kalagayan natin, hindi pa tayo born again, yan yung libingan. Kailangan tumayo ka. Kailangan tumaron ka para sa Panginoon. Hallelujah. Para makita mo kung ang gano'ng kanandang kahit ng Diyos. Praise the Lord. If Christ will be beside me in the prayers, I will obey the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Binigyan ka naman ng provision ng Diyos eh. Ang kailangan mo lang sumampalataya. Ay pag hindi natin ginawa yan, wala na po tayong chance doon. Now, let's go to Colossians chapter 1, verse 13. And who has delivered us? Oh, hindi nyo ha? Who has delivered us from the power of darkness? Ano yung darkness na yan, mga kapatid? Yan yung carnal world. Yan po ang mundo nito. Yan yung taong giliw na giliw sa mundo. Yan ang tinatawag ng darkness. Hallelujah! And has translated us. So, makikita natin, yung salitang translated. Inilipat ka, inakyat ka, inilagay ka, saan? Into the kingdom of His dear Son. Nasaan Harap ba? doon, harap. Harapin Sa mo. kaya ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So, Jenna? Amen. So, tayo pala mga kapatid na mga kabilang sa Iglesia ng Panginoon. Kaya